Hi guys! Welcome back to Abogada ng Bayan. Sa mga bago nating subscribers and viewers, hi and welcome! Sa video na to, sasagutin natin kung pwede na bang magpakasal sa iba kapag matagal nang hiwalay ang mag-asawa, like 5 years, 10 years, hindi na sila nagkikita, and hindi na nila alam yung whereabouts ng isa't isa. Let's go! Yung pag-iwan po ba ng lalaki sa pamilya niya for almost 20 years ay ground na for annulment? What about yung paghihiwalay for 2 years without any financial support? Pasok na po ba sa annulment? 9 years na kaming hiwalay at wala kahit pisong sustento ang dati kong asawa. Pwede ko na nga bang ipagwalang bisa ang kasal namin? Ang mga nabanggit ay hindi grounds for annulment. Kapag matagal nang hiwalay, walang support, that would be a ground for vowsy. Pero ang tanong, attorney, paano kung wala ng asawa mo at hindi mo na din talaga alam kung buhay pa nga ito? May nakalagay sa batas natin na Judicial Declaration of Presumptive Death. Nakapaloob sa Article 391 ng Civil Code kung sino-sino yung mga pwedeng ipa-declare as presumed dead. Merong summary proceeding na kailangang i-file sa court para ma-declare nila yung taong missing as already dead. Yung naiwang asawa ay hindi pwedeng mag-decide on his or her own na yung missing spouse nito is already dead. Kailangan pang mag-file sa court para ma-check yung evidence and to make sure na yung present spouse has a well-founded belief na namatay na nga yung asawa nito. Ayon sa batas, kapag sa loob ng 4 na taon at ang naiwang asawa ay may well-founded belief na yung disappearance ng kanyang asawa ay dahil patay na ito, pwede na siyang mag-initiate ng Declaration of Presumptive Death. Ito ay isang summary proceeding na fina-file sa court. Kapag naman yung reason of disappearance ay yung nakapaloob sa Article 391 ng Civil Code, nang sinasabi dito kapag yung person missing was on a vessel, lost during a sea voyage, or kung nasa eroplano, and naging missing yung airplane na yon, and yung taong nakasakay doon has not been heard of for 4 years, or kaya naman yung person missing is in the armed forces who has taken part dun sa war and has been missing. Sabi ng batas, yung 2 years na missing yung spouse ay pwede nang maging ground for declaration of presumptive death. Yung well-founded belief na ginamit ng batas natin requires na yung present spouse kailangan niyang i-prove sa court na nagkaroon siya ng diligent and reasonable efforts to locate the absent spouse. Kapag meron ng declaration of presumptive death, ang naiwang asawa ay pwede nang pumasok sa second marriage. Gaya ng mga tanong kanina, hindi nagsusupport yung other spouse or yung asawa nito, or umalis na lang ng walang paalam, hindi na alam kung saan siya, kahit 10 years pa yan, that will not be a ground for annulment. And hindi rin siya pwedeng ipa-declare as presumed dead dahil kailangan pang i-establish na yung naiwang asawa ay naniniwala talaga and meron siyang evidence to prove na wala na yung asawa niya. Ayon sa Korte Suprema natin, spouses should not be allowed by the simple expedient that one of them left the conjugal home and never to return again to circumvent the laws on marriage. Ibig sabihin nito, yung naiwang asawa na nagpapadeclare ng presumption of death should be in good faith. Kapag nag-contract into a subsequent marriage yung present spouse na walang declaration of presumptive death, then said person may be charged of bigamy.
and this is a criminal offense punishable with imprisonment of at least 6 years and 1 day to 12 years. Isa po akong seaman at na-meet ko ang asawa ko sa England. Nagpakasal kami at iniuwi ko siya sa probinsya. Pagbalik ko sa work, lumayas din po siya. Nag-inquire ako sa mga kaibigan at sa dati niyang katrabaho. Pero wala po talagang nakakaalam ng kanyang whereabouts. Pwede na ba akong magpaanal ng kasal o mag-file ng presumptive death of missing spouse? Ayon sa batas natin, kinakailangang magkaroon ng well-founded belief na ang nawawalang asawa ay patay na. Hindi po sapat ang pag-alis ng asawa o pagsama nito sa iba para ipawalang bisa ang kasal. Hindi din sapat ang ginawang paghahanap sa mga kaibigan lang para masabing patay na ang asawa niya. Paano naman kung nagpakasal na yung spouse and biglang bumalik yung taong pinadeclare as dead? Ayon sa batas natin, yung subsequent marriage shall be automatically terminated by the recording of the affidavit of reappearance of the absent spouse unless there is a judgment annulling the previous marriage or declaring it void ab initio. Ang sinasabi ng batas dito, kapag bumalik yung spouse at nag-file siya ng affidavit of reappearance, then mataterminate yung second marriage. So guys, I hope we were able to explain well kung ano yung sinasabi ng batas about sa absentee spouses. Ano yung remedy kapag the present spouse has a well-founded belief na wala na talaga yung absentee spouse. You may now schedule online legal consultations by sending an email to abogadanangbayan@gmail.com. You may also be a part of our YouTube community by hitting the join button. Maraming salamat ulit. You may comment down below and don't forget to share our video to your family and friends who may need it. God bless everyone!